Hello guys, magandang araw na naman muli sa ating lahat at muli na naman nating pasalamatan ang Panginoon sa pagmamahal, biyaya at gabay niya sa atin sa araw-araw. Anyway guys, hindi pala tayo naka-upload kahapon dahil sa sobrang busy sa trabaho guys, maraming ina-assess, maraming pinapatapos at dahil medyo napagod na yung katawan ay minabuti na lang nating magpahinga at better luck next time. Ayan. So for today's video guys ay mag-witness tayo guys ng installation ng 2,500 amperes bus duct. Ayan, at sa parehong oras guys ay mag-a-align tayo ng MCB1 natin dahil kailangan na rin nating tapusin, i-align at i-fix dahil sa parehong araw ay kailangan din nilang ma-installan ng bus duct kaya medyo na busy tayo kahapon. Ayan, but anyway guys, kaunting paliwanag lang patungkol sa bus duct at marahil ang iba sa atin ay magtatanong kung bakit si bus duct ang ginagamit sa mga high-rise, mid-rise, commercial building at sa iba-iba pang samot-saring establishment. Ayan guys, but anyway guys, bago natin ipaliwanag, mag-shoutout muna tayo. Ayan, so shoutout nga pala sa lahat ng members ng Wakwakers Group. Simula tayo sa pinakabata hanggang sa pinaka-old but gold. Ayan, at ganun din sa Dagumbaan Raffles for the Four na parehong pinangunahan at leader ng group na si Madam Rosita Camanong. Ayan, Madam, thank you sa maraming star at wish namin palagi na nasa maayos ka na kalusugan dahil sa maliit na bagay o kaunting halaga ay marami ka ring tao na pasaya at hindi lang napasaya, natutulungan mo pa. Ayan, at syempre hindi rin mawawala sa ating shoutout ang ating mga top contributor na sila Ma'am Jessa, Ma'am Eileen Me at saka Ma'am Marieta. At sa iba pang mga top contributor ng group na hindi natin nabanggit, maraming salamat sa pag-like and share. At syempre maraming salamat din sa lahat ng followers natin. Ayan. So balik tayo sa topic guys, bakit si bus duct at hindi yung nakasanayan natin na wiring cables. Ayan, so kadalasan makikita natin ngayon guys sa high-rise building, mid-rise at saka commercial building ay bus duct. Dahil una guys, si bus duct ay napaka-convenient gamitin. Madaling ikabit at hindi kailangan ng maraming manpower. Madaling palitan in case na magka-problema ang bus duct panel. At higit sa lahat, very accessible guys in terms of maintenance. Ayan, so sa madaling sabi guys, and technically speaking, mas tipid si bus duct compare sa cable wires pagdating sa mga sub-feeders. Ayan, so maraming salamat sa panunood and to God be the glory alone.